welterweight fighter na tubong Bago City, Negros Occidental. Mayroong impresibong 88% knockout ratio. Number 94 sa world ranking at number 2 sa Philippine ranking. Nagtataglay ng mala shotgun ng mga kamao. Tara at ating kilalanin ang southpaw fighter na tinaguri ang El Guapito ng Negros Occidental. Matapos ang pro debut knockout victory ni Joper noong January 18, 2015 sa edad na 19 ay muli itong umakyat sa lona ng 8 beses at nakapagtala ng 7 win, 5 knockout at 2 draw. 2017 nang harapin ito si Junior Adante. At sa laban na ito ay nakuha ni Joper ang kanyang unang pagkatalo. Taong 2022 nang umakyat sa 11 win, 10 knockouts at 5 losses ang record ni Joper. At sa taong ding iyon ay hinarap nito ang Indonesian fighter na si Ari Agustian para sa isang minor belt na Asian Boxing Federation Super Light title. Ito ay panibagong mabigat na pagsubok para kay Joper sapagkat si Agustian ay may impresibong record na 8 big win all by way of knockouts at isa lamang ang talo nito. Sa madaling salita, ang magaganap na laban ay hindi lamang pangkaraniwang sagupaan, kundi isang battle of the knockout artists. Ang laban ay ginanap sa bansang Dubai. Sa pag-umpisa ng laban ay parehong nagpapakita ng bagsik ang parehong manlalaro. Ngunit maya-maya pa nakapagpatama ng isang liver punch si Joper at bahagya itong ininda ni Agustian. Bumagsak ito nang hindi tumama ang right hook na pangbawi sana. Nang mapansin ni Joper na iniinda pa ni Agustian ang epekto ng liver punch, pinuntirya niya ulit ito at dito ay bumagsak si Agustian. Nagawa pa nitong tumuloy sa laban, ngunit alam na ni Joper ang gagawin. Isang body shot ang tumapos sa Indonesian fighter. Dito ay nagtala si Joper ng panibagong round 1 knockout victory at nakuha ang Boxing Federation title. Makalipas ang 5 buwan ay umakyat si Joper ng timbang patungo sa welterweight division kung saan nabigyan ulit ito ng pagkakataon para lumaban sa isang title fight, ang WBO Oriental Welterweight title kontra sa isang mas matangkad at mas mahabang Indian fighter na si Kulbir Daka. Si Kulbir Daka ay may record na 6 win, 3 knockouts at 1 loss. Samantalang si Joper naman ay umakyat ang record sa 12 wins, 11 knockouts, 5 losses at 2 draw. Ang laban ay scheduled for 10 rounds. Sa mga early rounds ay nagagawang makipagsabayan ni Joper sa mas matangkad na si Daka. Ngunit sa pagsabit ng middle round ay nangingibabaw na ang height at reach advantage ni Daka.
Ngunit sa pagkakataong ito, ayaw nang madagdagan ni Jopper ang pulang record niya. Kaya naman pagsapit ng round 9, kung saan bahagyang kinakapos na ng hininga si Daka, ay nakatsyempo na si Jopper ng magandang pagkakataon. Isang left and right sa katawan ni Daka ang naikonekta ni Jopper. Hindi agad bumagsak si Daka, subalit halatang iniinda niya ito. Kaya naman sinundan ito ng follow-up punch ni Jopper at saka bumagsak si Daka. Nagawa pa naman itong ituloy ang laban. Ngunit sa pagkakataong ito ay ulo naman ang pinaulanan ng kamao ni Jopper. Makalipas ang 3 buwan ay hinarap naman nito ang Chinese fighter na si Bai Shadow na si Yula na may magandang reputation record na 17 win, 3 losses at 1 draw. Bagamat mas lamang sa karanasan, ay hindi ito nakatulong kay Bai Shadow upang malampasan si Jopper. Ang laban ay umabot sa sukdulang 10 rounds at nakuha ni Jopper ang panalo via majority decision. Isang buwan lamang ang nakalipas at naimbitahan naman si Jopper sa bansang Thailand upang harapin naman ang pambato ng Iran na si Kaisar Ghasemi para sa isang Boxing Federation welterweight title. Sa laban na ito, nangingibabaw pa rin ang lakas ng Pinoy. Sa pagtatapos ng round 5 ay hindi na nagawang magpatuloy sa laban ni Ghasemi dahil sa matinding sakit na iniinda nito sa kanyang balikat. Dahil dito, panalo si Jopper by round 6 referee technical decision. Makalipas ang 3 buwan, muling nabigyan ng pagkakataon si Jopper para sa isang title fight, ang WBO Oriental Welterweight title, at makakatapat niya dito ang Pakistan knockout artist na si Muhammad Bilal na may record na 11 wins, 9 knockout, 3 losses at 1 draw. Samantalang si Jopper naman ay umakyat ang ring record sa 15 wins, 13 knockouts, 5 losses at 2 draw. Whoa. Sa umpisa ng laban ay nagagawang makapagpatama ni Muhammad kay Jopper. Looks like they both landed with their own long left hook as well to the body. Yun nga lang, hindi kagandahan ng footwork ng Pakistan fighter, kung kaya't madalas itong ma-out of balance. To your left to get away from their left straight, their power side and create angle. Sa round 4, nang maramdaman ni Muhammad na hindi nito kayang makipagsabayan ng infight kay Jopper, ay nagmala Mayweather ito na patakbo-takbo na lamang sa ring. Straight down the middle, twice in a row. Now that looked like that hurt Muhammad. Joffer landing with the right hook again. Muhammad acknowledging it, but we all know that if you see a fighter acknowledge a punch, it definitely did hurt them. It's just them showing a bit of a poker face. Bagamat bugbog, ay nakakapagpatama pa rin nang paisa-isang tira si Muhammad. Right hand connects though for Muhammad. Good shot there from the fighter in the blue corner. Left hook there from Muhammad. Sort of woken up a little bit after getting hit by 2 left hands earlier on in a row. Another dominant round though for me from Joffer, who's still pushing the pace. It's been a very low output round though, not a lot happening. But Joffer with a good flurry, connecting with the left hand, big right hook as well. That's good to do it. Whoa, big left hook there from Muhammad. The whole round here from Muhammad. Right hook there from... Good hook to the body there from Joffer.
and right hook to the head as well. Left hand. Good hook to the body there from Jofra, and right hook to the head as well. Left hand lands as well. Mohamed just trying to get away from him with his lateral movement. Jofalani again with the left hand. Mohamed firing back with his right, just stopping him in his tracks with these good straight punches like that left straight, and also the punches to the body. And here we go. Sa round 6, matapos ang walang tigil na katatakbo ni Muhammad, ay nagawa itong makorner ni Joper sa mga lubid at saka ito pinaulanan ng mga kamao. Bumagsak si Muhammad habang nakangiti at nagawa pa nitong ituloy ang laban. From Jofra. Subalit magaling sa mga ganitong pagkakataon si Joper kung paano iti-take advantage ang sitwasyon. It looks like the fight's going to continue. First knockdown in this round, and Jofra going in for the kill. Left hand thrown at Mohamed 3 times. Isang left hook agad sa katawan ang pinakawalan nito at isa pang liver punch na siyang nagpabagsak kay Muhammad. Sa pagkakataong ito, hindi na nito nalampasan ang bilang ng referee. Thrown at Mohamed 3 times in a row, and Mohamed's down for a second time. One more time, and that's going to be it. Is Mohamed going to get up? I don't think he is. Makalipas ang 3 buwan, September 30, 2023 ay muli itong bumalik ng Thailand upang depensahan ang kanyang Asian Boxing Federation welterweight title kontra sa isang Indonesian southpaw fighter na si Ribo Kundimang na may ring record na 9 wins, 6 losses at 2 draw. There it is again. That jab is the setting up that big left hand that Jofra wants to throw. And there it is. It lands clean on the chin. Sa round 1 ay napuruan si Ribo ng kanang kamao ni Joper. Hindi ito bumagsak, subalit halatang ninanamnam pa nito ang sakit at ito ang naging dahilan upang mawalan ito ng focus sa laban. I think Jofra smelled blood, but he needs to pounce. Riva is still firing on pure instinct, but he is definitely wobbled by that big shot landed by Jofra. Jofra needs to keep the pressure on. There's only 20 seconds to go of round number 1. And another. Isang solidong left straight ang naipatama ni Joper. Bumagsak si Ribo. Canvas. Jofra already jumping up and down with joy. He thinks he's won. Riva has taken some very good shots, and that was the first time he went down in this round. At ito ay nailigtas ng pagtunog ng mga bell. Well, it's only a little moment in time before Jofra finishes his fight with a big left hand. Unless Riva can pull something out of the bag, and that's only round number 2. Sa round 2 ay tuluyan ang nagtapos ang laban nang maulit lang ang parehong tira na binitiwan ni Joper noong round 1. But there it is again, sending his opponent to the canvas, and Jofra just looks determined to get this title. Sa ngayon ay wala pang kasunod na laban si Joper at ang kasulukuyang record nito ay 17 win, 15 knockouts, 5 losses at 2 draw. Kung ikaw ang tatanungin kabayan, anong may papayo mo sa ating kababayan? Handa na kaya ito para sa isang US debut? O di kaya sa mga Mexican fighter? Pag-usapan natin yan sa comment section. Kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay baka pwede ka naman mag-like at mag-subscribe. Makakatulong ito para sa ating maliit na channel. Nag-upload ako ng mga bagong episode katulad nito 2 beses sa isang linggo.